Tuluyan na ngang tinanggal as Deputy Speaker si FPGMA at ngayon nga ay ordinaryong kongresista na lang ito sa Kamara. Demotion kung demotion nga raw matapos itong hindi suportahan ang resolution ni Romualdez kontra sa mga tirada ni dating Pangulong Duterte. Personalan kung personalan na nga raw talaga. Kaya nga ang banat ng taong bayan ay Congress is the most corrupt constitution ngayon sa bansang Pinas. Sa panawagan nga ni PRRD na magpa-audit na sila na hindi puro certification without receipt. Grabe nga raw talaga ang pakulo nitong si Tambaluslos. Kung aakal ka, demote agad. Wala nga raw bang restriction sa Kongreso sa ganitong kalakaran? Napaka-powerful naman raw ng speaker kung basta-basta na lang masusunod ang mga desisyon, maging baluktot naman ito. Well, ito nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, isiguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bagong Pinas. Pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa pag-demote ng House of Representatives dito kay former President Gloria Macapagal Arroyo. Pangalawang beses na siyang ma-demote. Okay. Nung una, from Deputy Senior Speaker na demote, Deputy Speaker na lang. Nung Lunes, ayun, tuluyan ng tinanggal ang kanyang posisyon as Deputy Speaker. Ordinary Congresswoman na lang siya ngayon. So, ano ang dahilan? Bakit dinimo for the second time? Isa po si PGMA sa hindi pumirma sa House Resolution 1414. Ang resolution na ito ay nagpapahayag ng all-out support ng mga congressmen kay Speaker Martin Romualdez laban sa tirada o batikos ni former President Rodrigo Roa Duterte. So ang banat is ang Congress was the most corrupt institution sa bansa. At nanawagan ng ating Pangulo na magpa-audit sila, yung totohanang audit, na kung hindi magpa-audit, nanawagan din siya na huwag muna tayong magbayad ng buwis hanggat hindi sila magpa-audit. So, yun po ang issue. Grabe, all-out support ng mga congressmen. So, si PGMA hindi nagbutar. Representative Isidro Ungab, congressman ng 3rd District of Davao, hindi rin nagbutar. Okay? Both of them are deputy speakers. Ang nangyari, sinibak sila sa pwesto at naglagay ng dalawang congressman na kapalit nila. Ano po yung kapalit ha? Ang kapalit nila, Representative Antonio Tonipet Albano ng Isabela at Representative Yaser Balindong of Lanao del Sur. Okay. So, ano ang reaksyon ni PGMA? Wala lang, cool. Kagaya nung unang pag-demote niya, wala akong narinig na reklamo or wala lang, kulang. Tahimik. Ang nagreklamo si BP Inday Saray. Kaya nag-resign siya sa anong partido yon, yung Lakas CMD. Tama ba? Saan ba siya nag-resign na partido? Yes. Tama, Lakas CMD. Nag-resign. At doon na nagsimula ang tambaluslos. Wag ka. Tambaluslos, tambaluslos, kung kumilos sa lapalos. Ano ba yun? Ay gumastos
kung gumastos, may kanta ko dyan, Tambaluslos eh. Kalimutan ko na. So, nung una, walang reklamo. Ngayon, wala ring reklamo. Cool lang. Yon. Lalo akong bumibilib kay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. So, ano pa? Yung loyalty niya kay Tatay Digong. Dito napatunayan niya na loyal, very loyal itong si Congresswoman Arroyo. Kasi sinuportahan niya si Tatay Digong dahil Digong versus Romualdez ang labanan ngayon eh. Of course, Digong Sara versus Romualdez. Ayun. So, napatunayan natin na loyal po si Congresswoman Arroyo dito sa mag-amang Duterte. Huwag nating kalilimutan yan. So, ano naman ang masasabi natin itong ginawang ito ni Speaker Romualdez? Nang dahil lang sa hindi nagpirma sa resolusyon supporting the House leadership, tinanggal na. To me, isa na itong form of dictatorship. Naging ganap ng diktador itong ating Speaker of the House. Kung pinabayaan lang sana niya na hindi nagperma sa resolusyon, pinabayaan lang, baka mas lalo akong bumili dahil sport lang siya. But dahil dito sa ginawa niya na dinimote for the second time, akin lang ito is diktador itong hindi siya sport. So, ang issue dito is kailan sila magpapa-audit. Kasi, ang nakita ko dito, overwhelming ang support nitong kapwa niya congressman dahil sila ang affected eh. Extraordinary expenses. Pinatunayan ni Attorney Harry Roque, dating congressman, na walang audit talaga. Certification by expenses lang. So, ayaw nila itong may stop. Yan, tingin ko. Ayaw nilang magpa-audit. Kaya, pumalag sila ng todo sa birada ni Tatay Digong dahil natamaan sila. Bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag kayong magagalit. So, itong ginagawa nila ngayon, galit itong karamihang congressman. Galit kay Tatay Digong. So, dalawa lang. I don't know kung sino pa ang hindi pumirma. Kasi ang nabasa ko, ito lang dalawang na-demote na si Congresswoman Arroyo and Congressman Isidro Ungab dahil na-demote. Please comment kung sino pa yung mga ibang congressmen o women na hindi pumirma sa resolusyon. Yan, kung yung hindi pumirma sa resolusyon, yun ang mga may yagbo. Balls, yagba, na may paninindigan. So, mabuhay po kayo, PGMA and Representative Isidro Angog. Balik tayo sa issue. Huwag nating kalimutan, hindi mo pera yan. Di ba? hindi nyo pera yan. Mag-ingay po tayo hanggat hindi darating ang panahon na mahinto yung ganyang ginagawa sa Kongreso na certification by liquidation by certification lang. Grabe. Tinanggal nila yung kanilang pork barrel kasi declared unconstitutional ng Supreme Court. Yung pala, noong 2012, ibinalik. Iba lang pangalan. Extraordinary expenses. Ngayon lang nabulgar na grabe ang ito sabi ni Attorney Roque, 700,000 nung panahon niya. Ngayon, mga 1.3 million pesos na yan. Buwan-buwan. Maliban pa sa sweldo, buwan-buwan. Perma. Clear. Ay, okay lang sana ko
ang lahat nun napunta sa taong bayan, yung naghihirap ba? Kung ibinigay lahat sa mga nangangailangan, yung mga constituents na humingi ng tulong, may namatayan, nagkasakit, medical assistance, okay lang yun. Paano natin masigurado na yung extraordinary expenses ng bawat congressman, lalo na si Speaker Romualdez, 26 billion dollars, 26 billion pesos ang kanyang hawak na pundo. So, paano tayo makasigurado? The only way is magpa-audit sila. The only way, kung gayahin nila yung ginagawa ng US Congress, nag-post si Sasasot Sample, ang Speaker of the House sa US Congress, ang liquidation niya by receipt, with receipts up to the last centavo. Nakapublish sa website ng US Congress, makikita ng bawat US taxpayer. So, kahit ang mga senador, ganyan din, walang exempted doon. Kaya, no wonder, ang mga US citizens, hindi sila nagre-reklamo kahit napakalaki ang kaltas sa kanilang buwis. Dahil nakikita nila kung paano ginagastos ang kanilang pera. Hindi ko sinasabi na walang corruption sa US. Meron din. Kaya lang at least, minimize siguro. Hindi katulad sa atin na grabe. Billions. Maalala ko tuloy, $2 million dinonate ng Speaker of the House sa napakayamang university, Harvard University, para ituro lang ang Tagalog. Saan niya kinuha yung pera? Ito, haka-haka ko lang. Galing yon sa kanyang extraordinary expenses. Hanggat hindi na magpakita. O angkinin niya na galing sa pera niya yun. Pwede. Habang tahimik siya, no comment, no denial, no confirmation, haka-haka ko lang yun na. Yung $2 million donation sa Harvard, yun na, galing na sa extraordinary expenses ng Speaker of the House. So, mabuhay po kayo. Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, Congressman Jade, magandang umaga sa inyo. Attorney Harry at Mar, magandang umaga rin sa inyo. Nagbigay ng babala si Attorney George Erwin Garcia, si COMELEC Chairman, sa mga nais manggulo ngayong araw ng halalan. This is a warning to one and all, not only in Abra, but practically in the entire country. Na the COMELEC means business and therefore don't mess with our business. Isang araw bago ang mismong halalan ay tiniyak ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na walang mangyayaring failure of election sa bansa. Ito ay sinabi ni Garcia sa gitna ng mga nangyayaring election-related incident sa ilang lugar bago ang mismong araw ng halalan. Ani Garcia, nakipag-ugnayan na ito sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang kaukulang ahensya ng pamahalaan para masiguro na payapa ang barangay at SK elections ngayong araw. But ang importante lang, kinakailangan kanina pinag-uusap natin sa CPNP at sa ating Philippine National Police at Armed Forces, baka nang pwede yung mga foot soldiers natin mag-iikot, hindi pwedeng sapat o hindi sapat lang na nasa mga checkpoints yung mga kapulisan natin. Sa lalawigan ng Abra, bagamat itinanggi ni Chairman Garcia ang karamihan sa mga sumbong ng election-related incident tulad ng pag-atras ng mga magsisilbing electoral board at mga kandidato at ang umunoy presensya ng mga armadong grupo, ay mas pinaigting naman ang seguridad doon. Araw ng Linggo ay binisita ng COMELEC ang probinsya kasama si Police Brigadier General Benjamin Acorda Jr. Sa Abra, 300 pulis ang idinagdag bilang bahagi ng augmentation unit. 96 nito ay mula sa Special Action Force, 200 mula sa Regional Office at 30 mula sa iba pang probinsya. Babantayan nila ang mga polling precinct at checkpoints. Ang 30 guro na ayaw magsilbi bilang Board of Election Inspectors ay pinalitan na rin ng PNP personnel. Pinalitan na rin ang Chief of Police ng Abra na ayon kay Garcia ay nasa yellow category ng COMELEC.
Kung ang perception ng lahat sa buong bansa ay magulong Abra, then if we can make Abra a peaceful place for the election, then we can make any place in the country peaceful during the conduct of the election. Mga kapartner, ibig sabihin ng yellow category ay may presensya ng partisan ng mga armadong grupo sa lugar sa mga nagdaang alalan o di kaya ay una nang inilagay sa kontrol ng COMELEC ang lugar sa mga nagdaang eleksyon. Mula dito sa Marikina City, para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, balik sa inyo mga kapartner. Maraming salamat, Troy Gomez, live mula dyan sa Marikina. Ayan, may kapapasok lang na balita, attorney, dahil isang shooting incident ang nangyari dyan sa bahagi po ng Datuod din Sinsuat din kung saan nangyari yung sunog sa isang paaralan. No? Naganap ito kaninang alas 6 po ng umaga at as per dito sa initial report ng Police Provincial Office ng Maguindanao del Norte, no, dalawa ang sinasabing namatay sa naturang pamamaril habang nasa 4 naman, no, tiba pa marami-rami din yung bilang ng mga sugatan at yung mga suspect di pa malinaw dito sa sketchy report ng PNP kung ito ba ay naaresto na or ongoing pa yung pagtutugis, pero meron na silang pangalan doon sa gunman at mga kasabwat nito sa naturang pamamaril. Ngayon pong araw na ito, kaninang alas 6 po ng umaga. Sa bahagi ng Cotabato, Sharif Aguac Road, sa bisinidad ng Barangay Bugawas, Datuod din Sinsuat dyan sa Maguindanao del Norte. Okay, ay naasahan po natin na sana po ay hindi na maulit ang ganitong mga insidente ng paggamit ng dahas dahil sa demokrasya po. Talaga naman pong ang ating tanging sandata na ginagamit ay ang ating karapatan na para bumoto. At talaga pong hindi naman po katanggap-tanggap na kahit sino po ay maghihimasok dito sa karapatang pantao na bumoto tuwing meron po tayong halalan. Ang mga barangay voters po ay 67,839,861. Napakadami po, no? Halos kalahati ng ating total na populasyon po ay naasahang boboto para dito sa eleksyon. Meron po tayong 1,485 na municipalities, 149 cities, ang barangay ay 42,001 at ang total voters o di naman kaya yung balota ay 91,094,820. Kasama na rito, attorney, yung mga SK, na boboto sa SK. Kaya mas marami po ang mga botante ngayong araw na ito. Yung regular na bumuboto tuwing national and national presidential and midterm election, mga ganun, di ba? Almost 70 million yan ang bumuboto niyan. Ngayon kasi, kahit na yung mga minors na pasok doon sa edad para makaboto sa SK, kasama na sila. Kaya ganyan karami po ang dadagsa sa mga presinto ngayong araw nito sa barangay at SK election. Ang SK voters po ay 23,254,961. At ang mga ibobotong mga SK chairman ay mahigit kumulang 42,000 din dahil yan po ay katumbas sa numero ng ating mga barangays. At ngayon ay muling binuhay din ng Department of Education at DepEd ang kanilang Election Task Force at Operation naman and Monitoring Center para ngayong barangay at SK elections 2023. Ito yung upang mapabilis din na mabigyan ng kinakailangang impormasyon ang mga guro sa mga pampublikong paaralan sa nagsasakripisyo at naglalaan ng oras para sa pagsisilbi po ng eleksyon. At nagpaabot naman ng pasasalamat si DepEd Secretary Sara Duterte sa poll body sa pagbibigay ng espasyo ng DepEd o sa DepEd Command Center sa panguna o sa mga pangunahing opisina ng Commission on Elections. Ayon sa DepEd, ang pagtatalaga sa mga guro bilang kabahagi ng COMELEC sa halalan ay upang mapanatili ang honest, orderly at mapayapang bilangan ng mga boto sa eleksyon. Kanina, attorney, ay nakita na natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos na bumoto na at inatabayan din natin, attorney, update naman kung ni VP Sara Duterte at maging si dati Pangulong Rodrigo Duterte ay inatabayan din natin ang kanilang pagboto dyan naman sa Davao City. From north to south, ang buong Pilipinas ay bumoboto po ngayon para sa barangay and SK elections. At kung hindi pa kayo nakakaboto, huwag po kayo mag-alala. May oras pa kayo, gaya naming tatlo, na makaboboto lamang after dito sa special and live coverage ng 2023 barangay and SK
election. 7 a.m. hanggang alas 3 ng hapon at sinasabi naman, attorney, na kapag ikaw ay nasa bisinidad na at talagang sobrang dami po ng mga tao na boboto at nasa bisinidad ka ng mga 3 p.m. or pababa at hindi ka pa nakakaboto, papayagan pa rin po na makaboto, no? Same pa rin sa mga nakalipas na mga election, attorney, excuse me, na may pinapayagan pa rin makaboto kahit lagpas na sa voting hours. Basta kayo'y nakapila, i-accommodate po kayo dahil bakit naman kayo pagtatabo yan, nandun na nga kayo sa pilahan. Pero siyempre, wag naman tayo magpahuli. Ako partner talaga, traditionally, hindi ako bumoboto ng maaga kasi mahaba ang pila. Ang pinakamagandang botohan, matapos ang tanghalian. Kasi parang inaantok pa yung mga tao, yun, wala talagang pila. Although alam mo, dati nga yung huling eleksyon, no? May mga luko-luko dyan sa aking lugar na pinagbotohan at di umano ako daw ay nag-attempt sumingit. No? Pero ang katotohanan po nun, siyempre, naghahanap ako ng presinto ko. Una, pumila ako sa isang presinto, hindi pala ron. Tapos, lumipat ako, pumila ako. Pero dahil nga napakahaba ng pila, umalis nga ako ng mga around alas 10 para nga, babalik na lang ako ng hapon. Pero may isang luko-luko na nag-post na ako daw ay nag-attempt na sumingit. Mabuti na lang, yung taga-COMELEC at yung mga Board of Election Inspectors, sila na nagsalita na walang singitan na nangyari. So yung mga loko-loko po dyan, bawasan po natin ang pag-iintriga dahil alyo naman, sa panahon ng social media, hindi natin alam kung anong katotohanan, anong kasinungalingan. Samantala, attorney, walang magiging aberya sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections ngayong araw. Itong pinangako po ng Meralco, sabay ang pagtitiyak na naka-full alert sila para sa anuman pong hindi inasang pangyayari. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga, pakikisaan nila ito tungo sa mapayapang BSKE 2023. Sa katunayan, nasa 300 generator sets at 800 floodlights ang kanilang inihanda kung sakaling may service interruption. Ang Meralco ay energy supplier ng Metro Manila, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Rizal at Candaba sa Pampanga. Attorney, may isa lang akong tanong. Kung mayroon kang gustong baguhin sa Omnibus Election Code, ano yan? Well, una-una, yung political dynasty na sabi ng ating saligang batas ay kinakailangan adresin ng Kongreso, hanggang ngayon hindi pa nangyayari. Meron sa SK lang. Meron lang sa SK. Sana nga maging maano na yun, ma-include na yan. Pangalawa, nais ko makita ng ibang provider ng automated election at nais ko magkaroon ng hybrid. Kasi talagang karapatan po ng taong bayan ay yung secret voting pero public counting at hindi po nabibigyan ng katuparan yung public counting kapag hindi po isa sa publiko ang bilangan. Ang matagal naman talaga yung transmission So ako, agree ako na talagang i-automate natin ang transmission pero wala pa rin kapalit yung mano-mano na bilangan. Dahil by alas 12 po yan, tapos na po yan, no? At wala po talagang kapalit yung nakita ng mga watchers kung paano ang bilangan. Ngayon talaga, alam naman natin sa panahon ng automation, po pwede magkaroon na ng program yung mga makina na yan kung paano babasahin. No? O po pwede rin na, gaya ng sinasabi ng mga grupo ngayon, ay nagkakaroon ng palitan ng boto habang yung boto mo ay nandun sa isang third-party intermediary bago basahin talaga ng canvassing. So para maiwasan po lahat yan, ay bumalik sa mano-manong bilangan. Alam mo partners, maraming mga bansa sa Europa na talagang dati nag-automate pero bumalik sila sa mano-manong bilangan. Automated pa rin ang transmission. So yan ang nais kong makita talaga. No? Yung Kongreso na gawin ang kanyang katungkulan na nakasaad sa saligang batas, na bumuo ng batas laban sa political dynasties at magkaroon ng hybrid automation kung saan mano-mano ang bilangan pero automated ang canvassing. Kumbaga, attorney, tingin mo yan yung pinaka-safe at mabilis pa rin na pamamaraan ng eleksyon? Yan na talaga ang dapat mangyari. No? Dahil hindi po katanggap-tanggap na hindi natin nalalaman kung tama ang bilang ng makina doon sa ating mga boto. Tayo po ay may karapatan na malaman kung paano nabilang ang mga boto at least dyan sa presinto. Kumbaga, ang pagbibilang, yun lang yung mano-mano, gagawin ng mano-mano, yung pagtatransmit ng boto, yun yung automated. Automated na. Kasi dyan nagtatagal yan Dati-dati, yung mano-mano, nagpupunta yan doon sa pinakamalaking venue. No? Usually yan, yung mga sports center. Tapos aantayin mo mga resulta at doon talaga matagal kasi kada presinto ilalagay mo yan, no? Tapos babasahin yung election return, magpoprotesta yung mga abogado. So talaga napakatagal, buwan ang inaabot bago magkaroon ng proklamasyon.
Nakita naman natin ngayon na pwede naman yan na mano-mano nga, tapos ang transmission niya sa canvassing ay automated na. So, madaling-madali, no? 1-2 araw tapos na ang bilangan. Kasi nabubuhay ulit every time na merong halalan, attorney, nabubuhay agad yung sabi nila, smart magic. Ewan ko ba kung pwede natin kausapin yung mga authorities laban dito, no? Pero ako po yung tumayong abogado nung kauna-unang pagkakataon na kinuwestiyon ng Smartmatic. At yan po ang sinabi ko, no, na talagang yan po ay labag doon sa constitutional right ng taong bayan para sa secret voting and public counting. Pero iisa lang po yung justice na nag-agree sa akin ata ng mga panahon na yun. Parang iisa lang ang dissenting opinion noon. At lahat naman po ay hindi naging sagabal doon sa tingin ng marami na progreso naman na ma-automate ang ating eleksyon. No? Pero tingin ko sa mga napapabalita ngayon, lalong-lalo na itong latest incident, no, na sinasabi pa rin na di umano ay nagkaroon ng dayan itong huling eleksyon, ay para mawala na nga po yung mga agam na yan, ibalik natin sa public counting at automate natin ang canvassing. Samantala, attorney, nananatili pa rin walang untoward incident na naitatala ang Philippine National Police hanggang ngayong araw ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., tuloy-tuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa COMELEC, mga regional director at iba pang concerned agencies upang tiyakin ang ligtas at malinis na halalan ngayong taon. Makibalita tayo kay Paul Montibon, live mula dyan sa Camp Crame. Paul, good morning. Jade at Mar, attorney, magandang umaga sa inyo. Bagamat may mga naitatala tayo, no, na ilang mga insidente na may kaugnayan sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Ayon naman sa Philippine National Police, sa pangkabuuan ay natili pa rin maayos, mapayapa ang itinatakbo ng proseso ng halalan ngayong taon. At dito nga sa PNP Command Center dito sa loob ng Campo Crame, ito naman ay magsisilbing tenga at mata ng ating mga kapulisan kaugnay sa pagbibigay ng mga update doon sa mga nangyayari sa mga polling precincts sa iba't ibang panig ng bansa. Mula noong October 28, 2023, araw ng Sabado, nananatiling naka-full alert status ang PNP sa buong bansa. Katuwang ang 187,000 na mga tauhan nito na nakakalat ngayon sa mga kaukulang polling precincts. Batay sa pinakahuling tala ng PNP sa ilalim ng gun ban implementation, umabot na sa 1,992 ang naaresto sa paglabag sa nasabing kautusan, habang nasa 1,454 naman ang nakumpiskang mga armas, 2,325 ang nakadeposito for safekeeping at 1,683 naman ang naisurrender. Habang nakapagtala ang PNP ng kabuang 151 election-related reported incidents, kung saan 30 dito ang validated, 33 naman ang suspected at 88 naman ang walang kinalaman sa eleksyon. Nananatiling istrikto ang PNP katuwang Armed Forces of the Philippines sa ipinatutupad na COMELEC checkpoint sa buong bansa para masiguro na walang makalulusot na insidente ng karahasan o kaguluhan para sa eleksyon. Sa ngayon, mahigpit na binabantayan ng PNP ang mga private armed groups o PANGs na kadalasang ginagamit tuwing eleksyon upang manggulo o maghasik ng takot. Sa pinakahuling tala ng PNP, nasa 38 ang potential PANGs kung saan 4 umano dito ang aktibo. Maliban sa BARM, idineklarang nasa ilalim ng COMELEC control ang Libon, Albay at Negros Oriental dahil sa mga ilang kaso ng karahasan na may kinalaman sa nasabing halalan. Isang oras naman kasunod ang opisyal na pagsisimula ng botohan sa buong bansa. Isa sa mga kinumpirmang tututukan ng PNP ang maayos na pagtatapos nito hanggang sa bilangan ng boto at ligtas na maihatid ang mga balota sa mga munisipyo. Samantala, Jade, patuloy ang paalala ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa publiko, lalong-lalo na doon sa mga nakakalat na ng mga tauhan ng Philippine National Police na maging handa ang mga ito sa mga reklamo na idudulog ng publiko, lalong-lalo na itong voting public, yung mga guro na nangunguna ngayon sa mga presinto para agad na maaksyonan ang nasabing mga reklamo, lalong-lalo na doon sa mga nasa red category. Mula dito sa Campo Crame, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, back to studio mga kapartner. Paul, may tanong lang ako, no? Nung mga nakalipas na pang-nasyonal na eleksyon, ang mga pulis, ang mga sundalo at mga mamamahayag ay binigyan ng pagkakataon ng bumoto ahead of time dahil sila ay on duty sa araw ng eleksyon.
Nabigyan ba ng ganyang pagkakataon ngayon ng kapulisan, ang kasundaluhan at ang mga mamamahayag na gaya mo? Attorney, wala namang halos pinagbago doon sa pulisiya na, sa sistema, sa pagbibigay ng mga prioridad para sa uniform personnel. Kasama na rin tayo na nasa media. Isa sa mga pinapaalala lang, mas maganda, mas maaga ang pagtungo sa mga